Kabanata 511, si Gerald ay nagmamadali. Alam niya na dapat tapos na ito sa 2 araw na ang nakakalipas. Gayunpaman, dahil sa hiccup na iyon kay Zeno, naantala ang proyekto ng dorm na ito. Dahil ang ilan sa mga lugar ay malinaw na napili ni Gerald, nagpa siyang magbisita ng personal sa sentro ng real estate. Pumasok si Gerald sa gitna at agad na lumapit sa front counter. Sa sandaling napansin ng ahente ng real estate si Gerald, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Napuno siya ng kakulaitan at pagkabigo. Naisip niya na si Gerald ay isa lamang mahirap na idiot na walang sapat na pera upang makapagbili ng isang pag-aari. Sa makatuwid, nang siya ay dumating sa ilalim ng kumpanya ni Leila Jung, iginiit niya na kumuha ng utang si Gerald. Malamig din ang ugali niya kay Gerald, akala niya hindi siya sulit sa pagsisikap dahil parang hindi siya ang mayamang uri. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang huwag ng utang. Sa halip, nais niyang bilhin ng pag-aari na may buong kabayaran. Mangangahulugan ito na ang ahente ay makakakuha ng pinakamababang posibleng bayarin sa komisyon. Inalis niya kaagad ang kanyang propesyonal na pag-uugali at sinimangutan si Gerald, tulala ka ba? Sinabi ko na dapat kang kumuha ng utang. Bobo ka ba, o sadyang pipi ka lang? Sa tingin mo, ba talagang lahat ka ng may ganitong kaunting pera? Panipi, talagang napakasungit na mga salita. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mga ito, pagkahagis ng isang bag ng cash sa kanyang mga paa. Huminto sa pag-aaksaya ng aking oras at magpatuloy dito. Habang ang kanyang boses ay umalangaw sa pamamagitan ng lobby, lahat ay natigilan sa lugar. Ang lahat sa kanila ay kinunan ng maruming tingin sa ahente ng real estate, at napahiya siya ng husto. Sa oras na ito, nakikita ang mismong lalaki na pinahiya siya sa publiko. Magkahalong damdamin ang bumaha sa ahente. Gusto kong magtanong. Oo, bago pa lang iyan, gusto kong magtanong sa iyo ng ibang bagay. Bakit hindi ka tumugon sa alinman sa aking mga teksto? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Anong uri ng serbisyo sa customer ito? Hindi na ba ako ang iyong customer pagkatapos kong mabili ang pag-aari? Panipi, bahagyang nainas si Gerald habang aktibo nitong hindi pinapansin. Sa nagdaang 2 araw, ano ang gusto mo sa oras na ito? Nagbago ba ang iyong isip? At nais mong kumuha ng pautang ngayon? Oops, napakasama, hindi. Posible iyon. Gayun din, kung nais mong maibigay ang pag-aari, kakailanganin mong maghintay hanggang ang rehistro ng gawad ay nakarehistro. Ngayong natapos ko na ang pagsagot sa iyong mga katanungan, kailangan mo pa ba ng iba pa? Kung hindi, mayroon akong ibang mga customer na may kaugaliang napakaabala kong babae. Tutal, inikot ng mata ni Agent Luna si Gerald. Ang ibang mga ahente na naruroon ay humajijek ng mahina sa likuran. Tila nasisiyahan sila sa palabas. Alam ng lahat sa lobby na si Luna Madison ang pinakamagagaling na ahente sa kanilang lahat. Siyempre, gugustuhin niyang makaganti pagkatapos mapahiya. Sa matulin na paggalaw, tinipon ni Luna ang lahat ng kanyang mga dokumento at nagtungo sa kabilang bahagi ng counter upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Huwag mong maglakas loob, bigyan ako ng isang pag-uugali. Customer ako, napangiwi si Gerald. Ha? Anong ugali? Anong uri ng ugali ang nais mong magkaroon? Ako, ang ginawa mo lang ay bumili ng bahay, get over it. Ni hindi, ako nakakuha ng maraming komisyon mula sa iyo. $300 ng komisyon. O pakiusap kung nais mo itong ibalik iyon. Literal na hindi ako nagbibigay ng something. Magkaroon ito at hindi na bumalik. Dumura si Luna at tumalikod. Kung siya ay mag-a-apply para sa isang pautang, siya ay maaaring kumita ng higit sa $300 lamang. Gusto pa niyang gumawa ng isang bonus pagkatapos matagumpay na naibenta ang ari-arian. Kung wala ito, baka mabawasan pa ang sweldo ni Luna. Asan ang manager mo? Lahat ba kayo ay isang pangkat lamang ng mga hayop ng walang pangangasiwa? Hindi inaasahan ni Gerald na bibigyan siya ni Luna ng isang masamang ugali sa oras na ito. Ang mga empleyado sa front counter ay pinapanatili lamang ang kanilang ulo, hindi rin pinapansin si Geraldine. Ito ay malinaw na, bilang araw na siya ay minura.
Bigla, isang babaeng nasa edad na ang lumakad papunta sa lobby. Hoy Luna, ano ang kahulugan nito? Ikaw ang empleyado na may pinakamaraming halaga ng mga benta noong nakaraang taon. Paano ka nakikipagtalo sa publiko ngayon? Panipi, Kabanata 512. Ang lahat ng mga empleyado sa front counter ay agad na tumayo sa pansin at magalang na binati siya. Ginang Millers, maligayang pagdating. Wow, Ginang Millers, maganda pa rin tulad ng lagi. Shined lahat. Maliwanag na ngumiti si Luna, sinasabing, Ginang Millers, ito lang. Ang lalaking ito dito, na nagdudulot ng istorbo. Kung hindi ako, pinatulong ng pinsan ko na tulungan siya, hindi ko na siya kinausap. Nang una, kaya G. Millers, ilan ang mga pag-aari na nais mong bilhin? Sa oras na ito, humarap siya sa asawa at nagtanong. Si G. Millers, isang interior designer, ay ang uring upang bumili ng maraming mga pag-aari at bigyan sila ng isang bagong hitsura. Ang mga pag-aari na ito ay inuupahan. Sa makatuwid, siya ay isa sa pinakamalaking customer ng kumpanya. Gusto ko lang bumili ng isa lang sa oras na ito, ngunit kailangan ko ito ng mabilis. Sambit ni G. Millers habang nakayakap sa baywang. Ang asawa, pagkatapos ay binaril ng mag-asawa si Gerald ng isang maruming hitsura, tila sila ay nakabuo ng isang pakiramdam ng pagiging higit. Lahat ay dumadayo sa kanila ngunit hindi pinapansin si Gerald kung tutuusin. Sa lugar ng VIP, lahat ng mga matandang kamag-aral ni Gerald ay nakasaksi sa buong pangyayari. Nais ni Lillian na puntahan siya. Ngunit tila pinagtatalunan ni Gerald ang kanyang sarili sa ahente. Matapos mag-atubiling saglit, nagpasya si Lillian na manatili sa pwesto. Bukod dito, napakatindi upang lumapit sa kanya. Ngayong napahiya siya. Kung ang sinuman ay direktang lumapit sa kanya, maaaring masira ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Si Luna, na tila galit pa rin, ay nagbigay kay G. Millers ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang maliit na batang babae sa likuran niya at inabot sa kanya ang natitirang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Hoy, Nikki, kakailanganin mong hawakan ang customer na ito mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin ang aking pangalan sa iyo. At ililipat ko sa iyo ang $300 ng komisyon sa pamamagitan ng PayPal. Siya, na ang makitungo ngayon, madugong impyerno. Matapos matiyak na nakagawa ng wastong pagbabago si Nikki, sinaman niya ng tingin si Gerald saka humarap kay G. Millers na may nakagagalak na ngiti na nakapalitade sa mukha. Sa kabilang banda, isang malambing na tinig ang nagsalita, Mr. Crawford, makikipagtulungan ako sa iyo ngayon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, ikaw, huwag mag-atubiling magtanong. Si Nikki ay tila napahiya, at siya ay napakabata para sa isang ahente. Siya ay higit sa 21 taong gulang. Malamang bago siya sa trabaho. Gayunpaman, tila naging madamdamin siya sa kanyang trabaho sa kabila ng bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Malamig na sinulyapan ni Gerald si Luna, saka ngumiti ng mahina. Kay Nikki, sige, maipakita mo sa akin ang layout ng dalawang gusaling ito, B1 at B2, mangyaring panipi. Okay, sir, bibigyan kita ng isang maikling pagpapakilala. Tumango, si Nikki. Nikki, nakabili na siya ng bahay. Malamang sinusubukan lang niya na sayangin ang oras mo. Bakit ka pa nag-abala? Sabihin mo sa kanya na umalis kung wala siyang ibang negosyo dito, at makakuha ng buhay. Kinutya ni Luna nang marinig ang usapan nila. O Luna mahal, bakit abala ang pakikipag-usap sa kanya? Marahil ay hindi siya nagmamay-ari ng higit sa 3 mga pag-aari. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy niyang nais na tumingin sa iba't ibang mga pag-aari. Nakakaisip, sasabihin ko sa iyo. Ngunguso si G. Millers, mahal, hindi mo sinabi na ang mga presyo para sa mga pag-aari sa ating lungsod ay napalaki ng labis. Ang kakayahang bumili ng isang pag-aari ay marahil ang pinakamalaking nakamit para sa kanila sa ekonomiya na ito. Sarkastikong dagdag ni Ginang Millers. Sa kabila ng pangungutya, hinukay pa rin ni Nikki ang layout para sa B1 at B2 at iniabot kay Gerald. Ang parehong mga gusaling ito ay
Mga bagong proyekto. Sa makatuwid hindi pa sila nabibili. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nikki kay Gerald ng lubusan at matyaga. Tumango si Gerald, isinara ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, at sinabi, okay, napagpasyahan kong bilhin. Ang pareho sa mga gusaling ito, dalhan mo ako ng mga legal na dokumento. Kabanata 513. Ano? Ang lahat sa lobby, kasama na si Luna, ay natigilan. Ang sumunod pagkatapos ay isang silid na puno ng tawa. Lalo na, sina Luna at ang Millers, tawa sila ng tawa na pamatak ang luha sa kanilang mga mata. Hahaha, banal na F*** aking dude, hindi ka maaaring mag-ikot ng ganyan. Tumawa si G. Millers, hawak ang kanyang tiyan. Nababaliw na ba siya? Dalawang buong gusali. Akala ko mali ang narinig ko sa kanya, hahaha, panipi, kailangan ba nating tumawag para sa seguridad? Kahit na ang mga empleyado sa front counter ay tila nauubusan ng hininga mula sa lahat ng pagtawa. Biglang lumakad ang manager papunta sa lobby na may mahigpit na ekspresyon. Anong nangyari? Nasaan ang pagiging profesional ng lahat? Tingnan lang kayong lahat. Nakakatawa. Panipi. Kinagat ni Luna ang labi niya upang mapanatili ang kanyang pagpipigil. Hindi Ginoo, ang lalaking ito dito, Gerald Crawford, siya, sinabi niya na gusto niya ang dalawa sa aming mga gusali. Hahaha, tumulo ang luha sa kanyang namumulang pisngi. Ang tagapamahala ay tila mas profesional kaysa sa mga ahente na ito. Huminga siya ng malalim at tinitigan sandali si Gerald bago lumapit sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Ginoo, Crawford ba ito? Path. Bagaman hindi pa siya masyadong nagsasabi, hindi mapigilan ng manager na palabasin din ang isang malakas na chuckle. Ang sinabi lang ni Gerald ay sobrang nakakatawa. Ang kanilang prinsipyo ay upang manatiling profesional na harap kahit gaano katawa ang kanilang mga customer maliban kung hindi na nila mapigilan pa ang kanilang pagtawa. Natatawa ka, malamig na sabi ni Gerald habang pinipilyo ang dulo ng kanyang ilong. Ang mga taong ito ay nakakakuha ng kanyang nerbiyos, ngunit alam niya kung paano ay shut up ang mga ito. Sabihin mo sa akin, magkano para sa isang gusali, Nikki? Tapos ka, na ba sa pagkalkula? Tanong ni Gerald na may malamig na ekspresyon. Oh, alam ko, ang isang gusali ay mayroong halos 100 mga unit, at ang kabuuan para sa isa ay $1,000,000. Pagkatapos ng aming promosyon, magiging 2,000,000 ito. Para sa 2 gusali, Ginoo. Panipi, profesional na sagot ni Nikki. Siya lang ang hindi tumatawa sa silid. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang kalahati ng mga unit na ito ay maaaring magamit para sa mga dorm ng mga empleyado habang ang iba pang kalahati ay maaaring rentahan. Ito ay gagana ng perpekto lamang. Sa oras na iyon, may kukunin akong kawad ngayon. Dalhin mo sa akin ang mga dokumento, sambit ni Gerald habang nilalabas ang phone niya. Pagkatapos ay tumawag siya at sinabi, magpadala ng 2,000,000 sa real estate center na napuntahan ko, ng cash. Sumandal si Gerald sa front counter matapos mabitay. Pinagmamasdan pa rin ang grupo ng mga taong hysterically na tumatawa. Iniisip niya kung itutuloy nila ang pagtawa sa kanya sa paglaon. Sir, pakalma lang po. Hindi mo basta-basta mapipirmahan ang mga dokumentong ito. Nakahinga ang manager at pinayuhan. Hindi siya pinansin ni Gerald at umiwas ng tingin. Makalipas ang 20 minuto, isang malaking truck ang nakaparada sa harap ng real estate center, at ni kahit na ang seguridad ay hindi ito mapipigilan. Anong nangyayari? Natigilan ang lahat at binahaw ang pasukan sa lobby dahil sa kuryosidad. Kahit na ang tagapamahala ay sinubukang pisilin ng karamihan ng tao, nag-usisa rin siya sa nangyayari. Sa sandaling ito lamang, tumunog ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula sa kanyang mga underlay. Ginoo, Crawford, nakarating kami na may dalang pera, lahat cash. Bilang hiniling mo. Nagpadala ba kami ng isang tao upang dalhin ito, o humiling ba kami sa isang tao sa kanilang panig na gawin ito? Tanong ni Underlang. Alam niyang may kung ano ang nasa up nang marinig niya si Gerald na nagsasalita sa isang inis na tono habang tumatawag sa telepono.
Sa makatuwid, nagpa siyang maging sanhi ng isang eksena ng kusa. "The hell with that," sinabi ni Gerald habang pinirmahan ang mga dokumento. Itinapon niya ang ballpen sa lupa, itapon lahat sa harap. "Napasukan." "Opo, Ginoo." Pagkababa pa lang niya, bumukas ang trunk ng truck. At sa loob nito, isang bundok na may pera. Ang kompartimento pagkatapos ay dahan daw ang itinaas, at mga stack ng cash na bumagsak mula sa truck, papunta mismo sa simento. Sa harap ng pasukan ng lobby, Panginoong Hesukristo, ang manager ay nahulog sa lupa sa gulat. Ang mga dokumento sa braso ni Luna ay nadulas sa lupa ng hamina ang mga braso. Nakatayo siya roon, pinatuyo ang mukha niya sa lahat ng kulay. Kabanata 514, natahimik ang lahat sa lobby. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala habang sinusubukan nilang kunin ang eksena. Sa harap mismo niya, sino nga ba ang lalaking ito? Ito ay masyadong maraming. Pagkatapos, isang lalaking nakasut ang maingat na nagtungo sa tumpok ng pera at pumasok sa lobby. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gerald at bulong sa tainga, "Nagawa ko na ang hiniling mo, G. Crawford." Oo, magandang trabaho. Iiwan ko na ang natitira sa inyo. Pinili ko na ang mga gusaling nais ko. Sasabihin sa iyo ni Miss Nikki dito kung ano pa ang kailangan namin. Sambit ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Nikki. Sa kabilang banda, huminga si Nikki at naglakas loob na hindi umimik. Kung maaari niyang mapirmahan ang dalawang gusaling. Ito, ang bayad sa komisyon ay wala sa mundong ito. Pakiramdam ni Nikki ay umakyat sa langit at nakakita ng paraiso. Si Luna, nakatulala pa rin, ngayon ay nalulunod sa takot at panghihinayang. Hindi niya inaasahan na siya talaga ang bibili nito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-uugali, maaaring siya ang kumita ng napakalaking halaga ng mga bayarin sa komisyon. Ni hindi na niya kailangang magtrabaho sa natitirang buhay niya. Pagkatapos nito, ngunit sa kasamaang palad, 20 minuto lamang ang nakalilipas kung saan itinalaga na niya si Nikki kay Gerald. Ang mukha ni Luna, na namumula sa tawa kanina na pinatuyo ng lahat ng kulay nito, ay namumutla na sa takot. Ang mga empleyado na hindi pinansin ang Gerald ay masyadong nagulat sa kanilang core. Tulad ng para sa Millers, nakatayo silang nakatabi na nakabukas ang mga bibig, blangkong nakatingin sa mga tambak na salapi. Nakakahiya naman. Nais ni Gerald na mapanatili ang isang mababang profile, kahit na binigyan siya ni Luna ng kaunting pag-uugali. Hindi niya nais na mapahiya pa ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nagpatuloy na tretuhin siya, tulad ng dumi, at hindi niya lang ito hinayaang dumulas. Kung ginawa niya ito, marahil ay durugan nila ang maliit na kumpiyansa sa sarili na mayroon siya sa loob ng kanyang sarili, ngunit sa lahat ng nakatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon. Naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya dahil sa naging sanhi ng isang eksena. Sa makatuwid, nagpa siyang umalis na. Ito ay magiging medyo mahirap kung ang isang kakilala niya ay nakapansin sa kanya. Ngayon, ngunit ang kapalaran ay nakakatawa lamang tulad nito. Paglingon ni Gerald, nadapa ang kanyang mga mata sa ilang pamilyar na mukha. Sa lugar ng VIP nakatayo ang lahat ng kanyang mga dating kaklase. Sharon, Lillian, Morgana at Howard, at ilang iba pang mga batang babae. Lahat sila ay nakatitig sa kanya sa sobrang takot na freeze pa rin sa lugar. Gerald, Yui ikaw. Kahit si Lillian ay nauutol sa sinabi niya. Pinagmamasdan nila si Gerald mula sa simula, lalo na nang sinabi niyang bibili siya ng 2 buong gusali at tumawag sa telepono. Ilang sandali lang ang nakakaraan, pinagtawanan din siya ng mga batang babae. Kapag nakita nila kung ano ang bumaba, ang takot ay tumaas sa loob nila. Hindi pa nila nakikita ang pagiging agresibo ni Gerald na ito. Bagaman nakilala nila siya sa loob ng maraming taon. Para silang nakatingin sa isang estranghero. Clunk! Bumagsak ang telepono ni Howard sa lupa nang mawala sa kanya. Ang pagkakakuha nito, sa tabi niya, nagsimulang mag-hyperventilate. Si Sharon, ito ay parang ang kanyang puso ay naistang ng isang pugad ng mga bees. Bagaman inaasahan niya ito, ang pinakapangakakakilabot na bagay ang nangyari. O Sharon, magsisisi ka ba sa ginawa mo kay Gerald nang siya ay naging napakalakas? Hindi, bakit gusto ko?
Karamihan sa magagawa niya ay manalo ng isang loterya at gumawa ng mga bagong koneksyon. Gaano siya kahusay sa isang deal? Hindi siya maaaring makipagkumpetensya kay Hayward. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang na ginawa ni Sharon para sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay nawasak sa mga piraso tulad ng baso na parang isang humongous boulder ay bumagsak sa kanya. O she asterisk T, kailan kayo nandito? Agad na inilabas ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ilang segundo lang ang nakakalipas, si Gerald ay nasa huli na niyang dayami na naging sanhi upang kumilos siya sa paraang ginawa niya. Gayunpaman, kasama si Lillian at ang iba pa sa paligid, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na magpanggap na parang siya ay isang uri ng maimpluwensyang tao. Hindi niya ginusto ang pagarte. Nang ganyan, Gerald, aking tao, nandito na tayo mula ng simula. Napasinghap, si Howard, Kabanata 515. Gerald, nagkakaroon kami ng kaunting pagtitipon, at aanyayahan ka namin kasama namin. Sumugod sa kanyang tagiliran si Lillian at nagpaliwanag. Ang lahat ngayon ay nakatingin kay Gerald, naghihintay ng tugon. Mukhang ang makatayo kahit sa tabi ni Gerald ay makakatulong na mapataas ang iyong katayuan. Tinitigan siya ni Sharon, Blanco. Patuloy na pinatuyo sa magkahalong damdamin, muli siyang natahimik. O sige, magsaya ka noon. Mayroon pa akong ilang mga bagay na pinapayagan, kaya kailangan kong pumunta ngayon. Ngumiti si Gerald. Walang pag-aalangan, lumabas siya agad ng lobby. Mahinang inis si Sharon nang makita niyang naghuhubad si Gerald. Ni hindi siya sumulyap sa direksyon niya. Naalimpungatan. Pakiramdam niya ay naririnig niya ang tunog ng kanyang pandurog na puso. Pag-alis ni Gerald sa lobby, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kalsada at nagpas siyang tumawag ng taxi. Gayunpaman, isa pang tinig ang tumawag sa kanya. Gerald, naghihintay ka ba para sa bus? Pagkatapos ay huminto ang isang Camry sa harap niya na nakababa ang mga bintana nito. Si Bianca iyon, at katabi niya si Ava. At para sa driver, ito ay isang matapang na lalaki na mukhang kaedad niya. Ni Gerald, naalala tuloy ni Gerald na gusto siyang pretuhin ni Bianca sa hapunan, ngunit iginiit ni Ava na sumunod siya. Sa kabilang banda, ayaw ni Ava na imbitahan si Gerald, kaya naman napunta siya sa Real Estate Center. Lumabas na katatapos lang nilang maghapunan. Pauwi na ako, sagot ni Gerald. Sinilip niya si Ava, na tila ba okupado sa kanyang telepono. Nagkunwari siyang parang hindi siya nakita. Ayaw siyang batiin ni Gerald, dahil siya ang unang hindi kinikilala na siya. Sige, paumanhin muli para sa araw na ito. Mag-set up tayo ng oras bukas, ituturing kita sa isang bagay na maganda. Ngumiti nang paumanhin si Bianca. Oo, tama na sa akin iyon. Ngumiti ulit si Gerald. Malayo na tayo. Hindi naglakas loob si Bianca na hilingin kay Gerald na magpull kasama sila dahil hindi naman ito ang kanyang sasakyan. Sinama ng mata ng driver si Gerald at agad na nag-drive. Bianca, sino yun? Kaibigan. Tanong ng driver, kitang-kita ang inggit. Ang pangunahing dahilan kung bakit niyaya ni Ava si Bianca na kumain ng hapunan ay ang paningin ng busy leader ay nakatingin sa kanya mula nang sumali siya sa koponan. Nais niyang makilala pa siya sa hapunan. Gayunpaman, ang hapunan ay hindi napunta sa plano nila, at ang kanyang mga pagsulong ay mahina. Dismayado lamang ang tinugon sa kanya ni Bianca, kung kaya't tila medyo naiirita siya nang makita niya si Gerald na nakakausap si Bianca ng ganito. Casual, si Nathaniel Chandler ay berde sa pagkainggit. Siya ang bago kong kasamahan, G. Chandler, mahinang sinabi ni Bianca. Ha, hindi ko na ba siya nabanggit sa iyo dati? Siya si Gerald, ang aking kaklase sa junior high. Sa malamig na tono, dagdag ni Ava. Ay, siya yun. Saka bakit hindi mo siya binati ngayon, Ava? Sa pag-iisip, pabalik sa sinabi ni Ava tungkol kay Gerald, naramdaman ni Nathaniel na ang ng loob. Wala siya sa level namin, na nagmamalasakit sa totoo lang. Gayun din, Bianca, mangyaring pigilin ang pagtawag sa kanya na iyong kasamahan. Wala siya sa marketing department. Nasa logistics siya. Humarap si Ava kay Bianca.
Something. Itatanong ko lang kung aling koponan ang kanyang. Nas Ali, Logistics. Talaga, haha, Bianca, dapat kang lumayo sa kanya. Mula ngayon, kayong dalawa ay hindi sa parehong antas. White collar, ka, alam mo yun di ba? Kinutya ni Nathaniel. Sa loob ng departamento ng pamumuhunan, kilala rin bilang Dream Investment Group, ang mga empleyado ay pinagiwalay sa iba't ibang mga koponan. Nariyan ang pangkat ng pagsasaliksik, pangkat ng pagsusuri, at iba pa. Tungkol kay Eva, siya ang namamahala sa lahat ng mga pangkat. Ginagawa siyang manager. Sa pananaw ni Eva, ang pangkat ng logistics ay walang iba kundi ang isang pangkat ng mga batang lalaki na nagkakasundo. AY516AY. Pagkatapos ng kaunting usapan, bumalik silang tatlo sa kanilang mga tahanan. Pagdating ng umaga, si Gerald ay nagtungo sa opisina ng mas maaga kaysa sa dati. Pagkapasok sa elevator, napagtanto ni Gerald na may ibang kasama doon. Paglingon sa gilid niya, nalaman niya. Sa inis niya, nakilala niya ang lalaking may bitbit na malita na. Nakatingin din sa kanya, si Nathaniel, ang lalaking damaykit kay Bianca noong isang araw. Agad na binaril ni Nathaniel ang isang maruming sulyap kay Gerald. Sabay alam niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Isang mahirap na katahimikan ang nangyari bago tuluyang sinabi ni Nathaniel na, "Hoy, ikaw ang lalaking logistics, tama? Pamilyar ka kay Bianca, ha?" Panipi, nakipagkaibigan ako sa kanya kahapon, tanggap ni Gerald. Napaalis. Nakita ni Gerald kung paano siya tinignan ni Nathaniel. Kamakalawa, at alam niya na ang lalaki ay tiyak na may hawak sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Gerald na ang pagtitiis sa kanya ay mag-aaksaya lamang ng oras at pagsisikap. Hey, sigurado, ilayo mo lang sa kanya ang distansya mo. Pinagamot ka lang niya sa hapunan upang maging magalang. As if she would ever try to mapahanga ang isang tao mula sa isang mababang klase. Sa iyo, scoffed. Naramdaman ni Nathaniel na kailangang ilagay sa kanyang pwesto si Gerald dahil natural na karapat-dapat lamang si Bianca na makasama ang mga kalalakihang tulad niya. At dapat mong malaman na isipin ang iyong sariling negosyo. Sino, sa tingin mo kahit sino ka? Pinag-uusapan ng tungkol sa mga klase. Tulad ng ikaw ang magpapasya dyan, sagot ni Gerald bilang ganti. Sa sandaling iyon, isang ping ang narinig at bumukas ang mga pintuan ng elevator. Agad na nag-walk out si Gerald nang wala man lang pakialam na lingunin si Nathaniel. Why ikaw moverf asterisk sacker? Sisiguraduhin kong ang iyong buhay ay magiging isang impyerno kung ito ang huling bagay na gagawin ko. Sigaw ni Nathaniel, galit na galit. Walang sino man ang nakausap sa kanya ng ganoon noon at hindi niya papayagan si Gerald na makalayo na lang ng ganito kadali. Habang ang galit ay patuloy na tumagos sa pamamagitan ng Nathaniel, si Gerald ay nakarating na sa kanyang mesa. Magandang umaga, Gerald. Bati ng isang boses na babae. Umaga, nakangiting sagot ni Gerald habang binuksan ang kanyang computer. Nang tumingala siya upang makita kung sino ang sumalubong sa kanya, nasisiyahan siyang malaman na si Faye yun. Naalala niya noong nabunggo niya si Faye Foster sa araw ng kanyang panayam. Hindi niya alam na siya ay bahagi rin ng koponan mula nang siya ay nasa labas ng pagpapatakbo ng mga gawain noong una siyang sumali. Faye, kaya nandito ka rin. Panipi, mula sa alam ngayon ni Gerald, ang koponan ng logistics ay binubuo ng tatlong tao, isang medyo chubby na lalaki, Faye, at si Gerald mismo. Hehe, Gerald, di ba? Alam kong ikaw ito sa sandaling nakita ko. Ang iyong pangalan sa listahan. Nakalulungkot, hindi kita matatanggap kahapon dahil umalis na kayo sa oras na bumalik ako. Mula sa pagpapatakbo ng aking mga gawain. Parang mga kasamahan namin ngayon. Bulalas ni Faye. Bago pa siya makapag-reply, may isang babae na lumapit sa kanila. Tinuro niya si Gerald bago sabihin, "Hoy, nandyan ka, tulungan mo ako dito. Dalhin ang USB na ito at mag-download ng hindi bababa sa 20 mga pelikula dito. Kakailanganin ko ito sa tanghali." Panipi, tiningnan ni Gerald ang medyo maganda, ngunit medyo malamig at nakareserba na babae na pumutol sa kanilang pag-uusap. Nagulat
Ito ang parehong babae na nakilala niya ng saglit sa elevator. Noong isang araw, naalala niya siya karamihan para sa kanyang pahayag na inaangkin, na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa pakikipaglaban upang makakuha ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay Mina Miles, at siya rin ay ipinanganak at lumaki sa Seren County, habang normal para sa mga nasa departamento ng marketing na magkaroon ng koponan ng logistics na magpatakbo ng mga gawain. Para sa kanila, pag-download ng mga pelikula, ngayon ay isa lamang itong walang katotohanan na order. Miss Miles, sa palagay ko hindi angkop na mag-download ako ng mga pelikula habang nagtatrabaho. Kung tutuusin, may iba pa akong trabaho na dapat tapusin din. Panipi, nagtatrabaho, tawag mo sa ginagawa mo. Humihingi lang ako ng maliit na pabor at nagrereklamo ka na. Kung nawawala ang aking oras ng pelikula, maaari mong halikan ang iyong trabaho ng Fulham. Hinalpak si Mina bago isinalpak ang kanyang USB sa kanyang mesa at umalis. Pagkaalis niya, sinenyasan siya ni Faye na lumapit pa bago bamulong. Hoy, Gerald, alam mo kung paano mayroong mga nakatagong patakaran sa bawat kumpanya, di ba? Sa gayon, sa isang ito, dapat mong subukan ang iyong pinakamahirap na hindi makuha ang kanyang nerbiyos. Alam mo ba kung sino siya? Panipi, AY517AY. Sino nga ba siya? Tanong ni Gerald. Kaya, si Miss Miles ay pagkadyos ng bise-pinuno ng departamento ng marketing. Mas makakabuti kung napanood mo lang tuwing nasa paligid siya. Bulong ni Faye. Pasimpleng nagkibit balikat si Gerald at nagpatuloy na gawin ang sinabi sa kanya. Dahil nais niyang ipagpatuloy ang pagiging undercover hanggat kaya niya, maaari din siyang makinig lamang sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang mag-download ng ilang mga pelikula. Hoy ikaw, logistics guy, ano ang ginagawa mo sa mundo? Panipi, tanong ng isang nasa katanghaliang lalaki na may malamig na tono. Nakatiklop ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. Simula nang makaupo si Gerald malapit sa pasukan ng lobby, malamang na naabutan ng lalaki ang screen ng computer ni Gerald. Sa likod ng lalaki, nakatayo ang isa pang empleyado, ngunit hindi ito ang anumang regular na empleyado. Ito mismo ang vice-leader ng pangkat sa pangkat ni Ava na si Nathaniel. Mukhang nasasarapan siya sa palabas at nakangisi siya habang sinasabi, Mr. Murphy, tila ang empleyado na ito ay nagda-download ng mga pelikula sa oras ng opisina. Haha, paano ballsy? At isipin na ito lamang ang kanyang unang araw sa trabaho. Mapang-akit, sabi ko. Panipi, sa isang iglap, si G. Murphy ay nakatayo ngayon diretso sa likuran ni Gerald. Kahit na nagawang mabawasan ni Gerald ang tab, hindi pa niya ito nagagawa ng mabilis upang maiwasan ang matalim na mga mata ni G. Murphy. Tulad ng pag-click ni G. Murphy sa tab, alam ni Gerald na wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa oras na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sumigaw si G. Murphy, sino ang nagsabi sa iyo na maaari kang mag-download ng mga pelikula sa oras ng pagtatrabaho? Ano ang gagawin mo sa aming kumpanya? Ano ang iyong pangalan? Sa sandaling iyon, lahat sa lobby, kabilang ang mga empleyado ng koponan ng departamento, ay dumating upang makita kung ano ang tungkol sa Rokas. Kasama sa kanila si Bianca at nang makita si Gerald na nag-aral, naramdaman niya rin na medyo nahiya din siya. Hindi tulad ng gusto ko. Protesta ni Gerald. O talaga, kung gayon ano ang nagpagawa sa iyo nito? Tinanong ni G. Murphy habang pinipilit niya ang issue. Si Miss Miles ang nagsabi sa akin na i-download ang mga ito. Sigaw ni Gerald habang nakaturo kay Mina. Hindi natakot si Gerald na mapasok sa gulo dahil ang totoong layunin niya ay hindi pa rin magtrabaho doon. Alam ito, tiyak na. Hindi niya sisihin ang sinuman, lalo na hindi para kay Mina. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na obserbahan kung paano hahawakan ng mga nakatataas ang sitwasyon. Si Mina, tulad ng inaasahan, ay galit na galit. Hindi niya inaasahan ang gayong isang mababang antas na empleyado na talagang iulat siya sa mga mas mataas. Ang kanyang unang reaksyon ay upang magtapon ng isang file sa direksyon ni Gerald bago sumigaw, paano mo ako akusahan?
Ito ay malinaw na bilang araw na siya ay tiyak na may kasalanan sa oras na ito. Gayunpaman, dahil sa pagiging mayabang katulad niya, mas gugustuhin niyang mamatay muna kaysa aminin ang kanyang mga maling ginawa. Habang si Mina ay tumungo kay Gerald na parang nabaliw, ang mga mata ni G. Murphy ay agad na kumunat at sumigaw siya, "Itigil mo na agad ito, Mina. Anong uri ng pag-uugali ito? Ibalik ang iyong USB. At bumalik sa trabaho. Kung mangyari ito ulit, alamin na hindi kita papakawala ng ganun kadali." Panipi, sinaman niya ng tingin si Gerald bago umalis sa eksena. Naiwan na gulat si Gerald. Hindi man siya nabigyan ng babalang liham kahit na malinaw na labag sa mga patakaran ng kumpanya. Si Nathaniel naman, pasimpleng naglabas ng isang sarkastikong chuckle habang nakatingin kay Gerald. Umalis siya na may isang smug na ngiti sa labi na para bang nanalo siya sa loto. Sa sandaling umalis silang dalawa, namatay ang racket nang magsimula ito. Si Mina ay nagtapos ngayon ng matinding galit sa kay Gerald. Mula sa sandaling umalis si G. Murphy, gagawa siya ng anumang pagkakataong masabi niya ang mga passive-agresibong bagay kay Gerald. Sa mga oras, pipiliin din niya ang pagmumura sa kanya ng walang magandang dahilan. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang gumawa ng bawat salita na itinapon niya kay Gerald, at bagaman alam ng buong departamento ang kanyang pang-aabuso sa salita, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Malinaw na takot sa kanya ang lahat. Gerald gayunpaman, nagpatuloy lamang sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang makaramdam ng pagkainip si Gerald kaya't bumangon siya at tumungo sa mga gents. Gagamitin niya ang pagkakataon na umunat din ng kaunti. Gayunpaman, sa oras na siya ay pumasok sa banyo, sinalubong siya ng matinding amoy ng sigarilyo. Lilito na medyo ilang mga empleyado ang naninigarilyo doon. Kabanata 518. Hey, hoy Nate. Ang bagong lalaking iyon ay talagang napilyo, hindi ba? Maghintay hanggang matapos ang kanyang panahon ng paglilitis. Tiyak na hindi siya pinapayag ng department head. Sabi ng isa sa mga naninigarilyo nang walang pakundangan. Tama ang nakuha mo. Naglakas loob siyang umakyat sa nerbiyos ni Nate. Tiyak na gagawin ni Nate ang buhay ng lalaking iyon bilang isang bangungot hanggat nandito pa siya. Nagdagdag ng ibang lalaki. Ballsy to say the least. Ay tornilyo ko rin siya kung ganun. Sabi ng pangatlong tao. Sa pamamagitan ng paraan guys, nakatuon ang aking mga mata kay Bianca, kaya siguraduhin na wala sa inyo ang maglakas loob na gumawa ng kahit kaunting paggalaw sa kanya. Umalangaw ng pamilyar, mayabang na boses. Hindi managinip nito, Nate. Sinabi ng lahat na nagtatago sa banyo. Lahat sila pagkatapos ay isa-isang umalis matapos itapon ang kanilang mga basurang sigarilyo. Si Gerald ay nagtatago sa isa sa mga kwadra, at narinig niya ang buong pag-uusap. Ang Nate na pinag-uusapan nila ay walang alinlangan, Nathaniel. Malinaw na si Nathaniel ang tumawag kay G. Murphy sa tanggapan. Kanina, bilang pinuno ng bise ng koponan, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa ugali ni Mina sa opisina. Matapos makita ang kanyang kamay na ibigay ang kanyang USB kay Gerald at malaman kung gaano siya isang mainit na ulo na babae, ginamit ni Nathaniel ang pagliko ng mga pangyayaring iyon bilang isang pangunahing pagkakataon upang mapahiya siya, isang tusong D** star ng lalaking iyon. Kahit na narinig ni Gerald ang mga alingaw-ngaw ng mga empleyado na naglalaro ng marumi sa loob ng workforce, hindi niya inaasahan ang pagharap sa gayong paggamot sa unang araw ng trabaho. Malinaw na nakita ni Nathaniel si Gerald bilang isang karibal sa paibig. Ngayon, at nais na siya ay umalis sa lalong madaling panahon. Isa gayon ang dalawa ay maaaring maglaro sa larong iyon. Nasa isang palabas ka, naisip ni Gerald sa sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa kanyang araw sa kabila ng pagkakaroon ng pakikitungo sa idinagdag na maasim na pahayag mula kay Mina. Ilang sandali pa matapos ang pagpapatakbo ng ilang mga gawain, bumalik siya sa opisina upang hanapin ang lahat na nakatayo sa pasukan. Wala sa kanila ang tila may balak na umalis. Sa halip, tila naghihintay sila para may kukunin sila at ilan sa kanila ay nasa
Kanilang mga telepono pa, si Faye at ang chubby guy mula sa kanyang koponan ay naghihintay din doon. Ano pa ang hinihintay ninyo? Nakangiting tanong ni Gerald. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba natanggap ang text? Gerald, tanong ni Faye bilang ganti, malinaw na nagulat. Text. Sa gayon, ang departamento ng marketing ay naghohost ng isang maligayang pagdiriwang para sa mga bagong dating. Para sa inyong dalawa, alam mo, kaya nandito tayong lahat. Naranasan ko rin ito, noong una akong sumali, at masaya talaga ako. Panipi, sa palagay ko, hindi talaga ako napabatid tungkol dito, sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang anumang mga bagong mensahe. Sa kanyang telepono, patanjin ako. Kinuha ang kanyang telepono, ini-scroll niya ang kanyang mga unang mensahe at nakita na hindi siya nagsisinungaling. Wala talagang mga teksto tungkol sa pagdiriwang. Pagkatapos ay nilabas ni Faye ang kanyang sariling telepono at ipinakita kay Gerald ang mensahe na natanggap niya. Sinulat nito, Marketing Department, maligayang pagdating ng partido ng buwan. Faye Foster, Room 202. Panipi, sa gayon ito ay ganap na hindi tinawag para sa inimbitahan nila. Ang lahat ngunit ako, napaisip si Gerald sa sarili. Bagaman alam niya na hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras o lakas na magalit sa ganoong isang maliit na bagay, ramdam pa rin niya ang kanyang dugo na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Saang silid ka ba, Gerald? Pareho ba tayo? Tanong ni Bianca na naglalakad palapit sa kanya. Hindi ako naimbitahan, sabi ni Gerald sa isang mahinahon na tono. Bago bumantong hininga. Ano? Hindi pwede yun. Siguro si Miss Miles at G. Chandler ay simpleng nakalimutan. Tanungin ko agad sila. Sagot ni Bianca. Hindi niya siya pababayaan lamang dahil pareho silang sumali sa kumpanya. Kung paano niya ito nakita, mayroong isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila dahil doon. Mabuti naman, talaga. You guys can just go without me. Sabi ni Gerald kaagad nang mapagtanto na kapwa sila Mina at Nathaniel ang nag-aayos ng kaganapan. Malinaw na hindi nila siya inimbitahan ng sadya, habang ang ilan sa mga babaeng katrabaho niya ay nakanguso, simpleng lumakad si Gerald palabas ng lobby na may kaunting-kaunting kalungkutan. Pagdating sa hotel niya, malapit na sana maligo si Gerald nang bigla niyang marinig ang katok sa pinto. Ginoo, Crawford, nandyan ka, ba pinapunta ako ni G. Lyle dito, Panipi, Kabanata 519. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong si Gerald ng kalihim ni Zack. Lyle, narito siya upang pirmahan siya ng ilang mga kontrata. Dahil maraming mga proyekto ang isinasagawa, ang bilang ng mga kontrata na pipirmahan ay natural na tumaas din. Kumapit ka, ano ito? Tinawag si Gerald sa sekretarya ng malapit na siyang umalis. Napansin niya ang isang sober na naiwan sa desk niya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang stack ng mga tiket sa konsyerto sa loob. Sa sinabi niya, humigit kumulang 50 sa kanila. G. Crawford, dahil 7 magkakaibang proyekto ang isinasagawa ngayon, nagpa siya ang kumpanya na mag-ayos ng isang konsyerto. Halos 30 mga aawit ang naimbitahan, at ang bilang na iyon ay hindi kasama ang bilang ng mga banda na nakikilahok din. Nakangiting paliwanag ng kalihim, tulad ng sinabi ni G. Lyle, marami kang mga kaibigan na nakatira dito sa Seren County, kaya sinabi niya sa akin na magpadala ng isang stack ng mga tiket sa iyong paraan. Kung kailangan pa, kailangan ni G. Lyle na higit na masayang ipadala ang halagang ninanais. Panipi, hindi yun kakailanganin. Wala akong ganun karaming mga kaibigan sa una. Sapat na ito, sabi ni Gerald sa kalmadong tono. Simpleng yumuko ang kalihim bago umalis. Sa kasamaang palad, kahit na tinitiyak niyang ilantad ang sapat sa kanyang dibdib habang siya ay yumuko, tila hindi napansin ni Gerald ang kanyang pagsisikap. Sa kanyang pagtatangka na nabigo, umalis siya na. Nakaramdam ng kapwa bahagyang napahiya at nabigo. Kanino ko pa dapat ibigay ang mga ito? Hey, talagang alam ni Zack kung paano magpatakbo ng isang negosyo, kung ano ang isang maalalang tao, sabi ni Gerald sa sarili habang chuckled. Maaari, akong magpadala kina Zino at Shena.
Bibigyan ko din si Faye bukas. Din, panipi. Ito ay naging isang mahabang araw sa trabaho at si Faye ang pinakamagandang tao sa kanya sa kumpanya sa ngayon. Naisip ni Gerald na makatarungang bayaran lamang ang pabor. Matapos magsipilyo, humiga si Gerald sa kanyang kama at nagsimulang makipag-chat sa video kay Mila. Mga 2 buwan na mula nang mag-abroad siya. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy nang naaayon, babalik siya sa loob ng isa pang buwan. Matapos makipag-usap ng diretsyo sa bawat oras ng tuluyan. Natapos ang tawag at natulog si Gerald ng maayos. Malapit na, dumating ang umaga, at si Gerald ay maaga pa para sa trabaho tulad ng dati. Sa oras na siya ay dumating, medyo ilan sa kanyang mga kasamahan ay nandoon na. Tila tinatalakay nila ang pagdiriwang kagabi, at ang kanilang pag-uusap ay umalangaw-ngaw sa buong opisina. Haha, iyon ang pinakasayang-saya ko sa ilang sandali. Alam mo, malamang na napalampas mo ito, ngunit noong nagpunta kami para sa karaoke, handa na si Ethan na halikan si Leon. Masakit pa rin ang mga panig ko sa pag-iisip tungkol dito. Panipi, gayon din, alalahanin kung paano sinubukan ni Greg na aminin kay Faye. Sinubukang yakapin siya ng pervert na iyon dahil lang sa sobrang banayad niya. Walang sino man ang umaasa sa kanya. Namatampal siya ng husto sa mukha kaagad na inikutan siya ng mga braso. Ito ay nakakatawa. Dapat mo nang nakita ang pagmumukha niya. Panipi, sumunod na narinig ang pinatahimik na tinig ng isang batang babae. Narinig ko ang aking makatas na balita kagabi habang papunta ako sa banyo. Spill it, girl. Yuzisa pa ng ibang babae. Aba, kilala mo ang vice team leader ng ika-4 na koponan. Nathaniel Chandler. Sa palagay ko ay nag-confess na siya sa nubi. Bianca, bumili pa nga siya ng isang malaking palumpon ng bulaklak. Hindi lang yun, nandoon din si Ava at kumikilos siya bilang wingwoman nila. Panipi, mainit di asterisk man. Ngayon ay makatas iyon. Ano ang sumunod na nangyari? Ano ang reaksyon ni Bianca? Panipi, ang tainga ng lahat ay masigla habang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi ko alam. Gusto kong damaykit ng kaunti pangunit nakita ako ng mga miyembro ng kanilang koponan at napilitan akong palabasan ng silid. Ang hula ko ay tinanggihan niya siya. Panipi, pagpapatuloy ng dalaga, hulaan mo lang iyan. Kaya nga, ngunit dapat mong nakita kung gaano ka desperado si Nathaniel kagabi. Kahit papaano nalaman niya na may gusto si Bianca kay Ashley, ang mang-aawit. Alam niya na si Ashley, kasama ang maraming iba pang mga sikat na mang-aawit at banda, ay lumahok sa isang konsyerto dito sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niya sa kanya na makakakuha siya ng isang tiket para sa kanya. Kahit anuman. Panipi, oh Lord, talaga, narinig kong mabaliw ang pagpepresyo para sa mga tiket ng konsyerto. Kakailanganin mo ng hindi bababasa. $300 upang umupo sa huling hilera. Sinasabi ko sa iyo, kahit na may pera siya, imposible para sa kanya na mapunta ang isang tiket. Panipi, Kabanata 520. Kung mas pinag-usapan ito ng mga batang babae, lalo silang nabigo. Ang konsyerto ay na-advertise hindi lamang sa bawat platform ng social media, kundi pati na rin sa maraming mga billboard. Alam ng lahat ang tungkol dito, at alam din ng lahat kung paano tumataas ang mga presyo ng tiket habang nagsasalita sila, kahit na para sa huling mga pwesto lamang sa hilera. Bagaman $300 ang naging orihinal na presyo na itinakda ng mga tagapag-ayos para sa huling mga upuan sa hilera. Ang ilang mga muling nagbebenta ay ibinebenta ang mga ito ng higit sa $900. Kahit na mayroon kang pera, ang merkado para sa mga tiket ay napakompetensya na ang tamang mga koneksyon ay pantay din kasing kahalagahan. Maraming mga kilalang tao ang naimbitahan sa konsyerto, kabilang ang kasalukuyang mga nangungunang pangkat ng mga banda ng banda. Ang bawat isa ay nagnanais na kumuha ng isang tiket lamang upang makita ang kanilang mga paboritong idolo na gumanap ng live. Karamihan sa mga taong ito, gayunpaman, ay alam na sa huli mapapanood lamang nila ang konsyerto sa online. Kung talagang nagawa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa ilang mga tiket, siguradong kailangang tanggapin ni Bianca ang kanyang alok. Tama,
Oh, at maaari mong pusta na si Mina ay sumusubok na makakuha din ng kanyang tiket, marahil ay hindi na niya isa sa alang-alang ang pagtatrabaho sa araw na iyon. Pasimpleng, adores niya si Kay sa puntong ang kanyang telepono ay puno ng mga reality show at pelikula kasama niya sa mga ito. Hindi niya hahayaang madulas ang pagkakataon sa kanya. Ang pag-uusap ay nagpatuloy sa pag-echo sa opisina. Hindi nagtagal, nagsimula ng masikip ang tanggapan habang dumarami ang dumarating para sa trabaho. Noon, dumating na rin si Faye. Umaga, Gerald. Sabi ni Faye na may mahinang ngiti. Tila nasa masamang pakiramdam siya. Umaga, Faye. Sagot ni Gerald na may sariling ngiti. Sa narinig kanina, alam niyang hindi eksakto ang kasiyahan ni Faye kahapon. Kaya pinigilan niyang tanungin siya kung bakit siya mukhang asol. Ay, by the way, Gerald, parang bumili ako ng napakaraming mga bonds. Kumain ka na ba? Sa palagay ko hindi ko matatapos ang lahat. Nang ito, nais mo ba ng ilan? Inalok si Faye. Bakit salamat? Wala pa talaga akong agahan. Sagot ni Gerald, habang kumukuha siya ng tinapay para sa sarili at kinakagat ito sa halip sakam. Habang pinapanood niya ang pag-on ng kanyang computer, napansin ni Gerald na ang background sa desktop niya ay isang sikat na tanyag na tao. Nagtataka, tinanong ni Gerald, "Hoy Faye, gusto mo ba ang tanyag na tao? Narinig kong mag-i-perform siya sa concert." Panipi, paglingon sa kanya, tumango ito ng nakangiti bago humigop ng toyo ng gatas. Ako ay, at nasa sabik din ako sa konsyerto. Alam mo, noong ako ay nasa high school pa lang, ang aking pinakamalaking pangarap ay upang kumita ng sapat na pera upang dumalo sa isa sa kanyang mga konsyerto at pakinggan siyang kumanta ng live. Gayunpaman, pagtingin sa mga presyo ng tiket, mukhang hindi ko makakamta ng layuning iyon sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Tulad ng para sa totoo, $900 para sa isang tiket. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kayang masira para sa isang konsyerto, sabi niya sabay buntong hininga, kitang-kita na nabigo. Pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isa pang malaking kagat sa kanyang tinapay at puno ang kanyang bibig. Sinabi niya, mayroon akong ilang mga kaugnay na koneksyon, kaya kung nais mo, maaari kitang makuha ng isang tiket. Dahil siya ay isang magandang babae sa pangkalahatan at nag-alok pa siya sa kanya ng mga bonds para sa agahan, walang nakita si Gerald na problema sa pagbibigay sa kanya ng isang tiket. Bukod, marami siya sa kanila na talagang magiging sayang kung ilalagay lamang niya ito sa kanyang sarili. Ano nga ulit? Totoo, bulalas ni Faye. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaguluhan sa sandaling iyon, hindi nagtagal ay nasasalamin nila ang isang maliit na pag-aalinlangan. Hoy! Hinihila mo ang pako, hindi ba Gerald? O mayroon bang isang uri ng mahuli? Panipi, hindi ako nagbibiro. Narito, mayroon ka. Sagot niya habang kumukuha ng tiket sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Iyon ay isang tiket para sa gitnang hilera. Dahil ang lugar na iyon ay medyo naitaas, hindi ito dapat masyadong masikip doon at makakakuha ka ng maraming magagandang larawan. Ano pa, makikita mo nang malinaw ang iyong paboritong mga awit mula doon. Panipi, panipi tuldok. Ha, natigilan si Faye. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso siya. Gerald. Ako, maraming salamat. Nauutol na sabi ni Faye. Habang kinukuha ang tiket sa kanya nang nanginginig ang mga kamay. Nais niyang bayaran siya, ngunit tumanggi lang si Gerald. Pinipilit na kunin niya ito ng libre. Matapos ang kanyang agahan, naramdaman ni Gerald na bahagyang nauuhaw kaya't napagpasyahan niyang pumunta sa dispenser ng tubig. Nang malapit na siyang bumangon, isa pang pangkat ng mga empleyado ang pumasok sa opisina. Napaka-unfair nito. Inis na boses na babaeng nanggagala. Habang papunta sa kinauupuan niya, itinapon niya ang kanyang pitaka sa kanyang desk sa oras na makarating siya rito, at ang lahat doon ay nagulat. Ano ang nangyayari, Miss Mina? Tanong ng isang empleyado. Ang babaeng sanhi ng Rokas ay syempre si Mina Miles. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng
Ang lihim na mayaman.